Comelec, ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon, si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! May tinatawag na crocodile tears. President Ferdinand Marcos cannot hold his emotions after seeing Filipino people having a hard time with their lives. Wow! Magandang araw po sa inyo, mga ka-reaction bay. Ako po si Reaction Bay. Ito po mga ka-reaction, sabay-sabay po nating panoorin at sabayan nating reaksyonan sa comment section. Alright, panoorin natin ito mga ka-reaction at mag-comment kayo sa comment section. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. I am not Filipino for nothing. Ayan, at mahalin po natin ang sarili nating bayang Pilipinas. Eto na po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa Inquirer.net na kung saan ang Pangulo biglang maiyak-iyak habang ini-interview sa kanyang podcast. Ito, Marcos teary-eyed. Tutulo ng luha, maiyak-iyak na in podcast discussing people having a hard time. Totoo ba ito? Di ba may tinatawag na crocodile tears? President Ferdinand Marcos cannot hold his emotions after seeing Filipino people having a hard time with their lives. Wow! Salamat naman, naawa ang Pangulo sa mga naghihirap na Pilipino. Ang tanong, naranasan ba niyang naghirap? Naranasan ba niyang nagutom o hindi kumain? Ano sa tingin niyo? Paano siya makarelate sa naghihirap kung hindi niya naranasan naghirap? Yun ang question. Ako, naranasan kong hindi kumain. Nung bata pa kami. Nagutom, as in, gutom. Kaya alam ko ang hirap ng buhay. Nung nasa serbisyo ako, naranasan akong hindi makakain. Kung nasa bundok kami, walang resupply. Wala talaga. Ang hirap yung magutom. O yun ba, naranasan ng Pangulo? Yung hindi siya kumain? I don't believe so. In a portion of Marcos' podcast released on Saturday evening, journalist Vicky Morales asked Marcos if he's getting teary-eyed in the middle of their conversation. Anong sagot niya? The President, yes, because I'm very upset. Anong upset? Angry? Dismayado? Yes, dapat lang madismayado sa nangyayari sa gobyerno. Sino ang sisihin? Di ba siya? Dahil siya ang Pangulo. Sabi niya, because I see people having a hard time and they don't deserve it. Really? They don't deserve it. Marcos emphasized that the Filipino people who he said were having a hard time did not do anything wrong to suffer while others are getting richer. Tama. Payaman ng payaman yung tatlong payaman ng payaman. Mga politiko na nag-i-insert sa budget, mga taga-DPWH na nakikipagkutsaba, at ang mga kontraktor. Yan, tatlo ngayon yan. Payaman ng payaman, samantalang mga Pilipino hindi nalulunod sa baha, kundi nalulunod sa kasakiman ng mga leaders nila. It's good if they are a bad person.
they should be punished. No, they are not. They didn't do anything but work, but love their family, sabi niya. Ang kamali lang namin, yung 31.6, yung binutuhan namin ng isang Marcos Jr. Dahil akala namin like father, like son. Kaya lang, nabudol. Nabudol tayo. Why would you punish them? So you can get rich? That makes no sense. Oh, kaya nga, yung mayaman ang mga, hindi nyo pa ba kilala kung sino yung mga yumayaman? Tapos anong ginagawa nyo? Inabolish nyo ang Presidential Anti-Corruption Commission. Sino ngayon mag-imbestiga sa mga talamak na korupsyon? Wala. Dahil yun ang una nyong ginawa. Abolish. Ngayon, mag-recreate kayo ng panibago. Anong ibig sabihin nun? Mali. Inaamin yung mali yung ginawa nyong pag-abolish sa PACC. The portion of the video did not yet reveal the specific topic to which Marcos said remarks, lamenting the hardship of the Filipino people. Ngayon, nag-aaway na Malacanang at saka Kongreso. Kasi, ang mga kongresista may nadiskubrihang mga anomalya doon sa isinabmit na national budget. Batuan na sila ng puti. Sumagot ang palasyo, clean your house first. Di ba? Magpinsan yung dalawa. Kung magpinsan, mag-usap, ayusin ang gobyerno, kaya lang nagkakagulo tayo dahil sa magpinsan. Tapos, ganyan, awa. Magbasa tayo sa mga comments, ha? Totoo ba talagang iyak ng galing sa puso o tinatawag na crocodile tears? Ano ba yung crocodile tears? Basa tayo, ha? Ito, people who reacted. 12,000 people who reacted. 10,000 ang tumatawa. So, hindi sila naniniwala na sincero ang pag-iyak ng Pangulo. At tinatawa na lang eh. 1,300 ang nag-like, 312 ang nag-love. So, around ilang percent to? 2% lang siguro. Ay, nako. Ito. CY Journey. Char! It's a prank, Radi. Prank. Nonong Panadero. The King Crocodile is teary-eyed. Uncover PH. Best Actor in Drama Series for 2025 Philippine Flood Control Anomalies. Harvey Mendiha. In medieval times, people believed that crocodiles shed tears while devouring their prey. Kaya nga, crocodile tears. Bong Sonyega. The expression crocodile tears refers to insincere sorrow or remorse. The phrase crocodile tears stems from the belief that crocodiles shed tears when attacking and eating their victims. So, bahala ang taong bayan. Basta hindi ako naniniwala na makarelate siya sa hirap ng mga Pilipino dahil hindi siya naranasan naghirap. Tignan mo yung budget niya. 4.5 billion confidential fund. Saan niya ginagastos yun? Hindi niya alam anong nangyayari sa PCSO. GSIS pala. Nalugi na ng 1 billion ang pera ng mga kawani ng gobyerno. Hindi niya alam. Hindi niya alam. 3 years niluloko siya ng mga taga DPWH, lawmakers ba, contractor. Ngayon lang niya nalaman. Ang laki ng pundo niya. Saan niya? Yun na lang. Iyak-iyak. Sinong sisihin? Siya, dahil siya ang presidente. Sir, ano naman masasabi mo kay Benny Abante? Okay, ito ang mensahe ko sa son of
appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon. Si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na blood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! Tanga! Akalanin mo ang palpak na blood control nasa Luzon? Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM. Tapos, ang linubog ng baha, Luzon, ang iniimbestigahan, Davao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano nanalo yung appointed son ng Comelec na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, pero naupo. Nakakahiya. Oo. Kaya namin sa'yo kay Abante. Utak hipon. Nagalo ang tae, pati utak. Hindi na kayang pag-iwalayin ang tama't mali. Yun lang. Sir, opinion mo na ayaw niyang ipatawag si Magalong sa Senate at doon sa Sino? Ayaw niyang ipatawag si Mayor Magalong. Ni Abante. Ayaw nang ipatawag. Ayaw. Eh, bakit kaya ayaw nang ipatawag? Kasi marami daw silang ginagawa pa. Wow! Abante, wag kang duwag! Nung mga vlogger ng DDS, pinatawag mo eh. Sabi mo, ayaw mo ng fake news. Tanga ka ba? Eh, yung mga loyalistang fake news, hindi mo pinapatawag. Pero pag DDS, ino-contempt nyo. Ngayon, imbestigahan yung sarili nyo at i-contempt ninyo ang mga sarili nyo. Bakit? Para kayong mga drug addict, mga kurakot. Ba't hindi papatawag? Marami daw siyang trabaho. Samantalang pag DDS vlogger, nag-post lang. Kahit nag-comment lang, pinapatawag. Ayaw daw ng fake news. Samantalang siya mismo, fake news. Yan ang dapat natin gawin. Huwag tayong magpapatakot sa kanila. Oo. Eh kung gusto nila akong kasuhan, eh kasuhan niyo ako. Kung gusto niyo akong ipapatay, papatay niyo ako. Wala akong pakialam, mamamatay rin naman kayo mga gago. Tama. Oo. Hindi naman kayo eh. Mauuna nga lang ako. Hindi mo makikita. Pero susunod din kayo. Oo. Thank you bro ha. Mamaya ulit 5 o'clock. Thank you. Bye. Thank you. Ate may bibig sa inyo. Walang kwenta yan. Naniniwala ba kayo na yan? Budget yan. Mga kasama nila sa sarili nila nila. Hindi ako maniniwala. Akalain mo sila mismo ang bumuo niyan. Sila mismo ang bumuo niyan at mag-iimbestiga sila ng kasama nila. Hindi rin nila yung ipapakulong. Oo. Hindi rin nila yung ipapakulong kaya hindi ako maniniwala sa quadcom na yan. Yung quadcom na yan. Wala. Maniniwala po ba kayo sa kasabihan na ng investigasyon ng Quadcom, moro-moro lang? Totoo naman yan eh. Totoo yan. Alam nyo kasi, ang hindi ko lang kasi nagustuhan sa itong quadcom na ito, hindi sila patas eh. Kung mag-imbestiga sila, hindi sila patas. Noong una, pinapatawag ang mga DDS vlogger, tama. Kasi ayaw nila ng fake news. Tapos, ang tanong, bakit yung siraulong TikToker na vlogger ng loyalistang si Francis Balahura, hindi nila ipinapatawag sa House of Representatives? Hindi ba fake news yan? Fake news yan kasi palagi nang sinasabi na nagnakaw si Sara ng sako-sakong pera. Ang tanong, saan pinunta ni Sara ang sako-sakong pera? Magpakita ka ng ebidensya, Francis Balahurang mukhang adik na hampas lupa ng ebidensya mo. Ano po ba sir ang masasabi mo itong gustong ipatawag ni Toby Chanco si Saldico na ayaw pumayag ni Boy Dila? Ay, Ayaw niya pumayag ni Boy Hipon. Abante. Ayaw na. Hindi, papalitan ko na ng pangalan si Abante ngayon. Si Congressman Hipon. Oo, Congressman Hipon. Hindi sabi ng mga taga Maynila sa distrito niya, hindi raw karapat dapat tawagin ng congressman yan, hindi raw nila ibinoto yan eh. Wow! Tama ba siya? Hindi dapat ipatawag si Daldico? Ayaw pumayag niya. Malamang kasabot niya siguro yan, kaya niya hindi pinapatawag. Nakinabang din siya eh. Tapos sasabihin niya, walang karapatan ng House of Representatives na tawagin si Daldico. Wala raw. Eh bakit mo pinatawag sa House of Representatives ang dating Pangulong Presidente na si Duterte? Diba? Tapos sasabihin na naman mamaya ni Claire Castro,
Kami ay gumagawa ng malawakang investigasyon ngayon. Sila ay dumadaan sa due process. Pero mismong Pangulo ng ating bansa, hindi sila dumaan sa due process. Niwala ang pinabang ano ang ICC, kinulong nila si PRRD. Sila ang batas, kung sino pang may pakinabang, siya pa ang kinugulpi. Si PRRD, lahat ginawa niya sa bansa. Kaya nagtataka ako sa mga estudyanteng galit kay PRRD. Alam nyo, si PRRD napakagalaki ng nagawa niya sa ating bansa. Noong panahon, nung hindi pa naupo si PRRD, di natatakot kang sumakay ng jeep na meron kang daladalang kwintas. Hindi ka makapag-cellphone habang naglalakad. Mga estudyanteng umuwi galing sa school, nilirep, nilalagay sa drum. Pero pagkaupo ni PRRD, sino ang nakinabang? Tayo, mga Pilipino. Tatahimik tayo mga Pilipino. Nawala ang mga snatcher, nawala ang mga hold-upper, mga drug addict at mga sindikato. Pagkalis ni PRRD lahat ginawa niya, binabatikos pa siya ng mga batang buwang. Hindi niyo ba alam na kung hindi dahil kay PRRD wala kayo ngayon? Di malamang lahat kayo ngayon adik. Pumunta kayo ng Bulacan. Napakaraming bata doon, adik, gumagamit ng mga solving boy. Oo, ang dami. Lintaran na ngayon, lintaran. Pangit na ngayon. Dito sa barangay namin eh. Babalik na tayo sa dating Pilipinas. Bagong Pilipinas, ito na yung bagong Pilipinas ngayon. Ang nagawa ng bagong Pilipinas, korupsyon. Ibalik ang droga, ibalik ang kadudutan ng ating bansa. Yan ang nagawa ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Siya mismo may hawak ng drugs eh. Siya mismo ang may hawak. Si Bongbong Marcos eh. Eh ba, ang nakakapagtaka eh, bakit hindi kasi siya pumapayag hindi pumapayag ito mga ibang politiko sa panukalang batas ni Robin Padilla na kailangan magpa-drug test ng lahat ng mga nakaupo sa government. Siya mismo ang tatamaan. Sila mismo. Ayaw rin nilang pumayag na ibalik ang death penalty sa mapapatunayang kurakot na politiko. Sila ay mismo ang unang mamamatay sa sila elektrika. Ang unang-unang mamamatay sa sila elektrika, si Congressman Abante. Susunod si Jaldico. Susunod si Martin Romualdez. Si Rita Alaneta Marcos. Pati si Unti Bayros. Kasama si BBM. Sana makaupo na rin. Dapat nilagay sila sa sila elektrika. Sinday Sara. Kaya dapat na maupo ang mga Duterte. Bakit? Ang mga Duterte, may mga nagagawa eh. Hindi magnanakaw. Akala niyo mo iniimbestiga nila? 125 million lamang. Samantayan yung kay Zaldico na budget na ninakaw niya, 500 billion. Kay Martin Romualdez naman, 500 billion. Bakit hindi ipinatawag sa House of Representatives? At bakit hindi inimbestigahan ni Risa? Ni Senator Risa, Unti Bayros. Si Remulla, saka si magkapatid Remulla, tagpa 500 million. Oo, taga-babahan rin. Napakarami nilang Wala ginagawa eh. napuntahan yun. Hindi alam kung saan napunta. Ano nga pala ang Samantala- reaksyon mo dun sa sir? Yung mga nag-a-apply sa ombudsman. Si Narinig ko kasi yung Remulla. Si Remulla na gusto niyang hawakan ng ombudsman. Kasi alam niyo na, kasi ang unang hindi ako nakakalimot, gusto niya magpapoint sa sa Comelec. Papalitan niya pero Si George Garcia. si George Garcia. Ito nga lang, gusto niya kasi siya ang hawak sa lahat ng butante. Ngayon, ang papanalo nila lang, ang gusto niya. Ngayon, hindi lumusot ang plano na yon. Ngayon naman, gusto niya magpapoint sa ombudsman. Tanga para daw mas mapabilis ang impeachment kay Bibi Sara. Napakawawalang hiya ng mga yan. Bakit sila sumusuway sa Supreme Court? Ang Supreme Court mismo ang nagsabi na itigil at ibasura na ang impeachment kay Bibi Sara. Pero ang mga buhaya, nilalabanan nila ang Supreme Court. Napakawalang hiya ninyo. Pinakataas-taas ang hukuman sa Republika ng Pilipinas, susuwayin ninyo. Sino ba kayo? Mga buhaya, Kasandal sa kay Bangag eh. nakasandal sa adik eh. Ang nakakalungkot pa dyan, yung mukhang unggoy na si Tori, Ay, bumalik na sa nila, sa probinsya nila. Bumalik na sa probinsya nila. Kasama niya na yung mga pinsan niya, kapatid niya. Oo. nanay niya, Natawa Kumakain pa ako. nga sila ng saging eh. nung meron siyang sinabi na walang adik na pogi. Ayun. Ibig sabihin, parang inamin ni Tori na siya mismo adik. Oo. Kasi hindi naman siya pogi eh. Tapos nagreklamo si Bongbong Marcos. Ba't daw sila tinira ni Torre? Ang masakit pa dyan, ginamit lang siya ng administrasyon. Ginamit lang ng administrasyon. Ngayon wala na siyang pakinabang, tinanggal na siya sa posisyon. Ang sakit sa pakiramdam nun. Oo.
Ngayon, kawawa siya ngayon dahil wala na siya sa pwesto, kahit nagigilan na ang bayan sa kanya, kailangan magtago na sila buong pamilya. Kasi papatayin yan. Dinore, papatayin yan. Kaya dapat pag people power talaga tayo eh. Papatayin yan. Losobin na natin ng Malacanang Dapat. at pababain na sa pwesto ang mga politiko na yan. Hindi tayo dapat matakot sa mga baril nila. Hindi tayo dapat matakot sa mga posisyon nila. Kasi kung hindi dahil sa atin, wala siya sa posisyon nila. Oo. Ako halos sa lahat ng rally nandun ako. Nagsasalita. Noong rally natin dito, sa EDSA Ride dito mismo, nagsalita rin ako noon. Pag uwi ko, hinabol ako ng mga hampas lupa. Akalanin mo, papakulong nila ako, wala naman akong kaso. Nagtago ako doon sa Bulacan. Almost 8 months ako nagtago dahil hinahanap ako. Sinasabi pa nila, bayaran ako, di piso wala akong bayad. Binayaran ako ni PRRD doon sa magandang loob niyang ginawa niya sa ating bansa. Hindi pera ang binayad niya sa akin. Yes. Hindi pera. Oo, yun man lang kaligtasan natin, malaki na yun eh. Malaking bayad na yun para sa atin. Kalani mo pagkarali dito, hinahanap ako ng mga pulis doon sa Paseco, Metro Manila. Thank you, sir. Pero hindi ako matatakot. Ayun, nandito na naman ako, lumabas na naman ako. Kaya thank you sa ating lahat. Kaya dapat mamaya, 5:30, sa lahat na nanonood ng mga Pilipino, pumunta ka dito sa EDSA Ride, sa Robinson Galleria para ipakita natin sa mga buhaya yang hindi tayo nasisindak sa kanilang mga sungay. Oo, thank you very much. Thank you. Thank you.